At dahil nga nag-crave na naman tayo ng ating all-time favorite na pandesal. Ayan. Gagawa tayo ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang very yummy na pandesal. Tara, samahan niyo ako at umpisa natin gawin itong ating pandesal. Woo! Minsan din kasi is nakakamiss kumain ng ating mga pagkain Pinoy, lalo na itong pandesal dahil ito is popular talaga lalo na sa morning with coffee, and sa Pilipinas is kahit saan talaga is makakabili ka ng pandesal. Hello! Ayan, nag-crave ba kayo ng pandesal? Ayan, dahil nga isa ito sa ating paborito na bread roll. Ayan, Filipino bread. Ayan, and ito ang ating mga ingredients. Meron ako dito 425 grams na all-purpose flour. And then meron tayong 1/4 cup na sugar. And then itong 2 teaspoon na yeast. And then itong ating 1 tablespoon na oil para doon sa ating bowl mamaya. And then lalagyan ko din siya ng konting powdered milk. Kasi malinamnam yung lasa niya. And itong ating melted butter. Ayan. And syempre itong ating milk. And breadcrumbs. Ang una ko munang ginawa is ilalagay na, ito maligamgam to. Kailangan medyo maligamgam yung ating milk. Tapos saka natin ilalagay itong ating, ayan. Tapos aantayin lang itong ating yeast, dry yeast. Saka lang natin ito, aantayin siya mag-bloom. Ayan. Kung ano yan, nagbubula-bula pag nag-bloom na siya. I-stir lang natin and wait lang natin siya ng mga couple of minutes. Ayan. Mga 5 minutes. Ayan. Namiss na natin itong pandesal. Kaya gagawa tayo. And habang nag-aantay tayo niyan is isi-set lang naman natin itong ating, ayan. Dito ko siya dyan. Dito natin siya i-mix. Pwede din namang i-mix ng by hand. Pero ngayon tinatamad ako, kaya ito naman gawin natin. Gamitin natin. Ayan. Naka-on pala yun. Ayan, gagamitin natin to. Ayan, medyo matagal-tagal siya. Pero kailangan natin itong antayin na mag-bubbles yan para alam na natin siya na nag-rise na siya. And ayan, at dahil nga tayo is mahilig mag-bake ng kung ano-ano, lalo na kapag ganitong wala tayong work. So, ang ginagawa ko na lang, instead na mag-laog-laog is ganito, mag-bake na lang ng kung ano-ano, di ba? Masaya ang buhay. Kayo ba gusto niyo ng Kasi kami dito, sa New Zealand, nagki-crave kami lagi ng mga Pinoy food, kaya minsan kami na lang yung gumagawa. Kagaya nito. Medyo mahirap din kasing gawin itong pandesal. Lalo na kapag winter, kasi kapag malamig yung panahon, is matagal siyang mag-rise, yung itong ating dough. So, ang ginagawa ko minsan is, nilalagay ko siya sa oven. Hindi naman siya mainit. Yung para mag-warm up lang siya. Ayun, nakakatulong yan. Yung gagawin natin ngayon is plain lang siya na pandesal. Minsan, try ko din yung purple. Ube. Ayan. And next week, gagawa naman tayo ng hopia. Ayan, isa yun din sa aking paborito. Hopia. Ayan, tagal niya mag-bloom. So, antay-antay lang natin. Balik tayo dito sa ating ginagawa. Ayan, nag-alsa na siya kasi meron siyang mga bubbles sa gilid. So, ready na itong ating, lahat ng liquid is ilalagay natin dito. Ayan. Sanahan natin yan. Tapos, ilagay natin itong ating butter is medyo, ilagay natin ng konting oil. Ayan. Itong ating oil, butter, Ayan. Bigyan natin siya ng konti pa. Ayan. And then, nilalagay natin itong ating egg. Ayan. Ito namang ating, ayan, ito. Itong ating mga dry ingredients, ilalagay natin itong, ayan. Itong ating sugar. Itong salt. Ayan. And then, i-mix-mix lang natin ng ganyan. Mekos-mekos ba? Ayan. And pag, na siya. Kapag ready na, is ilalagay natin siya dito sa ating mixing bowl. And then, ilalagay natin itong Ayan. I-mix muna natin siya ng 1 minute.
Nasa low speed lang siya. And because of gold, is lalagyan natin siya ng ayan, oil. Paano ngayon, ito natin lalagyan natin mixture. Dito natin siya paaalsat na. Ayan, tingnan niyo, papakita ko sa inyo. Ayan, mas madali kapag ganyan. Diba? Ayan, kaya na siya. Ayan. And then, i-cover lang natin yan. Cover natin ng plastic. Para, ano siya, madali siyang umalsa. Kailangan, alsa siya para maganda yung result. Isi-set lang natin, ano lang natin to, papaalsahin lang natin siya ng mga 1 hour. Pero i-check din natin. Ayan, dyan muna kayo and mamaya natin tutuloy. Ayan, i-weigh up natin para pare-parehas. So, try muna natin sa 60. Ayan. Sabi ko na to. Ayan. Kasigatan nyo lang natin siya. Ayan. And then, saka mo natin ilagay yan. Diba? Bilog-bilog lang ba? Bilog-bilog. Tapos, saka natin siya ilalagay dyan. Diba? Ayan. Ito na siya. Diba? Tapos, babasa-basain lang natin yung ibabaw. And then, saka naman natin siya i-roll dito. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Diba? Tapos, after natin siya ma-roll ng ganyan is, mag-aantay lang ulit tayo ng another 40 or 1 hour ulit para paalsahan ulit natin. So, bali dalawang proof. Yung isa, doon sa dough, and then after natin siya mabilog-bilog ng ganito, is kailangan ulit natin siyang proof. Ayan, diba? Ayan. Ayan. And then, i-cover ulit natin siya ng another 40 minutes. Gagamit lang tayo nito. Ayan. Malinis yan. Then, hayaan lang natin siya dyan. Ayan. For 40 minutes. And ayan, ito na yung ating finished product. Ready na ang ating hot pandesal. And nakakatuwa lang is paborito din ito ng aking mga kasama dito sa bahay. Ayan, nilalagyan lang yan natin ng butter. Ayan, and super yummy siya, especially sa hot coffee. And lalagyan natin siya ng marmite and butter. O, diba? And nakakatuwa lang kapag magawa ko ng pandesal is very soft pa din siya kahit 1 to 2 days. Yung iba kasi after 1 day is matigas na siya yung bread roll, pero ito hindi. And ayan, syempre, hindi mawawala ang peanut butter. And ayun lang guys, thank you for watching. Hope you like it. And please don't forget to share and follow na din. And please comment down below para alam ko na ba ako sa nakakarating itong ating videos. Bye-bye!